Pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating punong lungsod. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Lalo na sa ating Team PMO sa pag-host ng ating flag raising ngayong umaga. Sa ating lahat, good morning. Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal. Yung mga ibang konsehal natin, tatanggap din po ng award ngayon sa Philippines Councilors League. Tama sa PCL yun, kaya wala po sila. At yung iba naman may sakit. 3, 4 yata sa konsehal natin nagkasakit, kaya wala po yung iba. Sa ating mga kawani mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan, muli po, good morning sa ating lahat. Merry Christmas! Paskong-Pasko na, Nakasakto, December na ngayon, di ba? Merry Christmas po sa ating lahat. Alam kong excited na ang bawat isa. Nagsisimula na rin ang ating pamaskong handog. Pero bago po pala, thank you din sa ating DILG, Ma'am Vita and Company. Maraming salamat po sa inyo. Ma'am, nag-attend po ako Maraming salamat po Kasi pag hindi po ako nag-attend kasi ng mga event nila, pinagagalitan ako ni Ma'am Vita, Kaya talagang pumupunta ako. Anyway, simula na po ang ating pamaskong handog. At konting paglilinaw lang po, alam niyo, yung isa sa proyekto natin ngayon, sa totoo, isa sa pinaka-importanteng proyekto natin para sa 2025 hanggang sa susunod na taon ay yung integration ng Pasig Pass sa National ID. Sa pag-integrate natin ng Pasig Pass sa National ID, nagiging mas efficient tayo dahil mas makatotohanan at malinis ang ating datos. Hindi na pwedeng pekehin. In nakaraang mga taon, ang daming fraud na nangyayari. Siguro sa 100 Pasigueño, baka 1 o 2 lang naman doon yung susubok, pero pag tinotal mo kasi, medyo malaki din yung nawawala sa lungsod natin. Sa iba't ibang serbisyo, alam naman po natin, di ba, pag may nasunugan, may susubok sumingit na hindi naman nasunugan. Pag alam nilang may financial assistance, siguro 1 o 2 sa isang komunidad, pero nagugulo yung buong sistema kahit konti lang po yung gumagawa. Ganon din po sa pamaskong handog. Napansin natin na may iba, baka 2 o 3 pamilya lang naman sa isang bahay o sa isang struktura, pero dinideclare nila 6, 7 para mas marami. Ang problema lang po kasi, pag may nanlalamang, may nawawalan. Yan po ang totoo. Kaya kailangan gumawa tayo ng mga sistema kung saan mas mahirap manloko, mas mahirap manlamang para patas po tayo. Ngayon, siyempre, dahil ito po yung unang taon na ginagawa natin ito, expected natin na hindi po natin mapaperfect ito kaagad. The first time yung integration, may mga konting bugs pa yan. Yung mga medyo marunong sa IT, alam nyo po, pag may bagong system, pag may bagong app, pag may bagong program, talagang nagkakaroon ng mga bugs. Kailangan natin mag-debug, kailangan natin mag-recalibrate, kailangan natin mag-adjust. Aware naman po tayo, nakakarating po yung ibang mga reklamo. Huwag po mag-alala ang mamabayan. Alam po natin kung ano yung mga nagiging problema, lalo na dun sa integration. Minsan nagahang, minsan titigil dun sa loading. Alam po natin yan. Kaya ang instruction natin sa pamaskong handog team ay kung sa isang bahay, talagang lahat ay nagkakaproblema sa integration ng Pasig Pass sa PhilSys National ID, ay magbigay pa rin. I-override na lang po muna yung system, mag-iwan pa rin, pero isa lang ang iiwan. Yan po ang instruction natin. Para baka mamaya sabihin ng iba, hindi gumagana, pero gumagana naman talaga, di ba? Hindi maiwasan, may susubok at susubok Pag may paraan, talagang may gagawa So yan po ang instruction natin. Pag hindi po gumana, talagang nahirapan kasi, kunyari, 5 tao sa loob ng isang struktura, isang bahay, talagang pinakita nila ayaw mag-integrate, mag-iiwan pa rin tayo ng isang pamaskong handog. Pero mas maganda syempre, gaya ng karamihan naman sa Pasigueño na, ay nakapag-integrate na kahit isa sa isang pamilya. Nakita po natin, medyo marami na. Parang pumapalo na sa more than 300,000. Then hindi ko alam yung exact yung updated numbers, Pero halos lahat ng pamilya Pasigueño sa ngayon, may at least isa na po na merong verified Pasig Pass na integrated na sa PhilSys National ID. Kahit may konting mga problema, may mga bugs yung system, tama pa rin na gawin natin ito kasi ito naman ay para sa kapakanan ng bawat isa. At
makakatulong po ito, hindi lang sa pamaskong handog, pati sa planning natin, pati sa pagpapalangkas ng mga programa sa hinaharap, mula sa OSCA, sa PIDAW, pati sa engineering, magagamit natin yung datos na ito, no? Lalo na sa CPDO. Pati sa health natin, magagamit natin yung mga datos na ito. Malinis yung database natin, maayos tayo. Pag nag-survey, pag nag-CBMS tayo sa susunod, i-integrate pa rin natin. So paganda ng paganda, hanggang sa ospital, magagamit po natin yung sistema na ito. Kaya sana ay kahit may konting mga bugs, may konting gusot o problema, suportahan pa rin po natin yung programa dahil alam natin na pakikinabangan ito ng ating buong lungsod. Maraming salamat po at adjourn na po tayo. God bless po sa ating lahat. Thank you.